Ito pong papel na ito, kahit sabihin mong ang bilis niyang mapunit, no? Pero hindi po ito basta-basta mapupunit ng simpleng hatak lang. Tingnan niyo po. Napaka-compact po nito. Kahit na biglain mo, hindi siya basta-basta mapupunit. Matibay pa rin po siya kahit na sabihin mong manipis at papel po siya. Pero makinig po tayo mabuti mga kapatid. Isang maliit na uka lang po ang kinakailangan para matuluyang mapunit itong papel na ito. Niniwala po ba kayo? Isang maliit na punit lang po ang kinakailangan para masimulan na mapunit ang papel na ito. Ano pong gusto kong sabihin mga kapatid? This is the conclusion. Makinig po tayong mabuti, no? Si Satan, ang kaaway po natin, hindi po yan basta-basta aatake na kung saan alam niya, fully loaded ka. Yung pinaghahandaan mo siya. Hindi yan aatake. Aatake yan in the times that you are depressed, you are stressed, yung bagsak na bagsak ka, yung burden ka na, yung wala ka, yung puro anxiety na ang pinapatakbo ng isipan mo sa'yo, aatakihin ka niya in times na bagsak ka. Ano pong gagawin niya? Aapak-apakan ka pa niya. At maliit na uka lang po ang kinakailangan niya para totaling masira ka. Kahit patagalin niya po yan. Ito may mga bagay po tayong inaalagaan sa mga oras na ito, mga kasalanan na hindi po natin mabitawan. Alam niyo po ang ginagawa ni Satan, hinahayaan niya lang po yan. Yung punit, yung maliit na punit, hinahayaan niya lang po yan. Oy, punit na yan. Meron ng latak yan, meron ng lamat yan. Konti na lang yan. Iintayin ko lang yung time na hindi na siya nananalangin sa akin. Iintayin ko lang yung time na wala na siyang oras sa akin, dun ko siya pupuntiryahin. Kapag ka, ikaw mismo, unti-unti ka nang hindi mo ginagawa yung mga bagay na dapat mong gawin bilang Kristiyano, dun na-atake si Satan. Hinahayaan niya lang muna yan. Hindi ka niya aatakihin hanggat meron ka pang tinatinitirang pambala sa kanya. Kapag ka ini-expect mo pa yung atake niya, hindi ka pa niya atakihin. Hayaan ka lang yan, sige lang. Pero kapag ka nakikita niya, unti-unti, nagsiswerve ka na, nagsisway ka na, lumalayo ka na sa presensya ng Diyos, yan. Diyan na siya, unti-unting papasok. Now mga kapatid, this is a reminder for every one of us na nawa, hindi lang po ang mga pastors ang asahan po natin pagdating po sa mga ganitong bagay. Magtulong-tulungan po tayo. If we want our church to be established, maging stronghold po ng mga kapatirang patuloy na nag-aantay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, kinakailangan po nating gawin kung ano ang dapat nating gawin bilang mga lingkod niya. Hindi lang po si pastor. Hindi lang po yung pastor. Wag po natin sabihin, si pastor lang yan. Hindi po. Lahat po tayo dito, mga faithful ministers ng ating Panginoon. And we are called to serve. Amen po ba?